Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito na ang ating update sa magiging tayan ng panahon sa susunod na 24 oras. Wala pa rin tayong binabantayang low pressure area na posibleng maging bagyo na maaring makaapekto sa ating bansa bago matapos ang taong ito hanggang sa mga unang araw ng taong 2024. Samantala, patuloy naman ang epekto ng northeast monsoon o hanging amihan. So bahagyang humina yung amihan at northern Luzon na lamang o yung hilangang Luzon, yung mga areas na naapektuhan nito. Samantalang easterlies naman o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko ang umiiral dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Dahil sa epekto ng easterlies, makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa silangang bahagi ng Southern Luzon. Samantalang dahil naman sa northeast monsoon, makakaranas rin tayo ng mga kaulapan at pag-ulan sa malaking bahagi ng extreme Northern Luzon area. Mas maaliwalas sa panahon na ating inaasahan sa Metro Manila and the rest of the country, may chance pa rin ng mga light rains o pag-ambon na dala ng amihan sa Northern Luzon. And for the rest of the country, may chance na naman tayo ng mga localized thunderstorms. Ito yung mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil pa rin sa epekto ng easterlies o yung hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko, makakaranas tayo ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa malaking bahagi ng Bicol region. So ngayong umaga pa lang or ngayong madaling araw pa lang nakapagtala na tayo ng mga pag-ulan na dala ng easterlies sa mga areas o sa mga lalawigan ng Albay, Catanduanes at Sorsogon. Asahan natin mamayang umaga, mas rarami pa yung mga areas na makakaranas ng mga kaulapan at pag-ulan. Posible magpatuloy ito hanggang mamayang hapon. Kaya mantabi tayo sa mga updates o yung mga rainfall advisories na ini-issue ng ating mga lokal na Pag-asa Regional Centers. Maghanda rin tayo at patuloy na maging handa at alerto sa mga banta ng biglang pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala sa areas naman ng Batanes at Pabuyan Islands, dahil naman sa epekto ng northeast monsoon o hanging amihan, makakaranas rin tayo ng mga kaulapan at mataas na tsansa ng pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, kasama na dyan ng Metro Manila, magpapatuloy itong maaliwalas sa panahon, generally fair weather conditions, may chance pa rin ng mga light rains o yung mga dagliang pag-ambon na dala ng amihan sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon. So sa mga rehiyon ng Ilocos, sa bahagi ng Cordillera at sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, makaranas po tayo ng mga light rains sa dala ng amihan. At chance naman ng mga thunderstorms o yung mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat sa Metro Manila and the rest of Luzon. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, dahil rin sa epekto ng easterlies, ay wala naman tayo inaasahang kaulapan na magpe-persist throughout the day. Asahan natin magpapatuloy itong maaliwalas sa panahon, same sa mga panahon na nararanasan natin sa mga nakarang araw. May chance pa rin ng mga thunderstorms o yung mga biglaan at panandali ang buhos ng ulan, kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Especially dito sa eastern sections ng Visayas at Mindanao, so sa mga rehiyon ng Eastern Visayas, sa bahagi ng Caraga Region at Davao Region, asahan natin mas mataas yung mga tsansa or mas mataas yung tsansa na mabuo yung mga kaulapan na dala ng thunderstorms. At may kalakasan yung mga pag-ulan na ito, ngunit panandalian lamang, kadalasan nga sa hapon hanggang sa gabi. At para naman sa kalagayan ng ating karagatan, wala na tayong nakataas na gale warning sa anumang baybayin na ating kapuluan, kaya naman malayang makapalaot ang ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat. Iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, partikular na sa mga dagat baybayin ng Luzon at ang eastern section ng Visayas dahil posible pa rin tayong makaranas ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At para naman sa ating 3-day extended weather outlook sa mga piling syudad ng ating bansa, dito sa Luzon, bukas, ang huling araw ng 2023, so sa araw ng linggo, inaasahan natin ang patuloy na bahagyang paghina ng ating hanging amihan. So makakaranas na muli tayo ng mga thunderstorms dito sa Baguio City at Metro Manila. Samantala, inaasahan naman natin sa unang araw ng 2024, so sa araw ng Lunes, January 1, asahan muli natin yung bahagyang paglakas o pagbugso ng hanging amihan. So bababa na yung mga chance ng thunderstorms sa bahagi ng Metro Manila at Baguio City. So sa most areas pa ng Northern and Central Luzon, asahan natin makakaranas na tayo ng mga light rains o pag-ambon muli na dala ng amihan. At pagsapit naman ng Tuesday, January 2, ay mas lalakas pa yung bugso ng hanging amihan. Posibleng umabot na yung mga light rains sa dala nito at kakibat ito ang pagbaba
ng thunderstorm activity sa bahagi ng Southern Luzon. So sa bahagi ng Kabikulan, particular na sa syudad ng Legazpi, asahan na natin yung chance muli ng light rains pagsapit ng January 2. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, asahan natin magpapatuloy yung generally fair weather conditions. May chance pa rin ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat na dulot ng localized thunderstorm. So sa mga areas ng Metro Cebu at Metro Davao, may chance pa rin ng thunderstorms, especially pero sa eastern section ng Visayas at Mindanao, mas mataas yung chance ng mga kaulapan na posibleng magdulot ng malalakas at panandaliang buhos ng ulan for the next 3 days. Maharing araw dito sa Kamaynilaan ay sisikat pa ng 6:20 ng umaga at lulubog naman mamaya sa 5:37 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa udad panahon, lalong-lalo na sa ating mga thunderstorm or rainfall advisories na posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Center sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil nag-uulat.